Hello, Beshi Bells! Welcome back to my channel! So, for today's video, another super murang whitening lotion na matagal ko na tong gustong matry talaga kasi matagal ko na tong nakikita sa TikTok. Yun nga lang, pending yung mga gagawin kong videos dahil nga nag-stop ako for a while. Si Jillian Ward yung nag-endorse nito. So, sobrang ganda nung batang yun. Gandang-ganda ako doon. So, ito muna yung lotion na na-purchase ko. Kasi ito yung nakita kong ginamit ni Jillian Ward. Kung ano yung ginamit ni Jillian Ward, yun yung itry natin para mabigyan naman tayo. Kahit hindi na mabigyan, kahit mawisikan tayo ng konting ganda ni Jillian Ward, diba? So, these lotions are the cutest 300 ml na nakita ko so far sa market. Sobrang cute, diba? 300 ml itong mga ganito kalalaki, Beshi Bells. So, these are all whitening lotions. 300 ml, 68 pesos each. So, according here, Beshi Bells, sila ay made in PRC. So, meaning made in China siya because PRC is, according sa aking pag-research, People's Republic of China. China sourcing yung mga products na ganito. Lahat to is whitening lotion with natural ingredients. By the way, may unboxing ako nitong mga products na to sa TikTok ko. May sticker na ganito. These lotions are from DW with a statement, timeless, staying beautiful. So, hawak niya dito is yung papaya. Yung signature ni Jillian Ward. So, if ever order kayo, I think merong kasamang ganito. So, this is the DW papaya lotion. May nakalagay siyang new. So, ang kanyang packaging ay sobrang cute and complete details naman dyan. So, ang ganda kasi meron siyang pinakang seals. Ibig sabihin na legit yung products. Kasi, ito yung i-scan mo. You just have to scratch. Nakalagay dito, scratch here for check. So, dito mo ma-check kung legit talaga siya na from DW. So, ang mga claims niya is times 2 whitening. Of course, meron siyang papaya. So, meron siyang vitamin C and vitamin E. Yun daw yung nakaka-nourish and nakaka-whiten ng skin. So, isa pang claims nito na medyo confusing sa akin and protects your skin from UV rays. Pero wala siyang SPF, walang PA++. So, wala siyang level of protection na naka-indicate dito sa packaging. So, dahil doon, ayoko munang i-judge yung lotion. If ever nalalabas ako, hindi ko to gagamitin, of course. By the way, maganda pala yung indication dito ng expiration date nila kasi 2027 pa. So, medyo matagal ang kanyang shelf life, no? Minsan, kapag maghahanap tayo ng expiration date sa isang product, medyo maliligaw ka pa nasa ilalim or nasa kung saan man. Ito, at least, naka-include talaga siya dito sa details. Okay, pumunta na agad tayo dun sa kanyang scent and texture. And paano ba tayo i-open natin? Of course, twist lang na pag ganyan. Ay, bakit hindi ko siya ma-open? As in, ngayon ko lang tumatatry yan. As you can see naman, naka-close pa siya. Bakit hindi siya ma-open? Bakit ganun hindi siya ma-open? Oh my God. May seal ba siya sa... Ayan, tuloy na. Magkakalat tayo pag ganito. Oh, yun lang. Wala siyang naka-indicate kung saan mo iti-twist para ma-open. Basta bahala ka na. Bakit hindi siya ma-open, guys? Bakit ang hirap ma-open? Gusto ko lang namang mag-lotion. Uy, ba't yung ma-open? Paano kita matatry? Oo naman. Twist. Ala, itry nga natin itong isa. Okay, kukunin ko tong si Coconut Strawberry Body Lotion. Gusto ko lang itry. Yun lang. Bakit hindi sila na-open? Bakit hindi sila na-open, guys? Ayun. Pumitik siya. Naramdaman ko yung pitik. Ayan. Pumitik na. Umangat na siya. So, meaning, mapapump mo na siya. Please, papaya, gumana ka. Oh no, bakit ayaw niyang pumitik? Pinagpapawisan na ako. Matindi si papaya. Ayun, umangat siya. Medyo mahirap lang i-release yung kanyang pump. So, kailangan mapaangat mo muna siya ng ganyang ilang centimeter and I think pipitik na. Thank you. Medyo mahirap paangatin yung pump. Ay, pinagpawisan ako ng very light. So, ipump na natin. Na-excite tuloy ako. Pa-mysterious effect tuloy itong si papaya. Ayan. Wow.
Uy, ang bango agad. Yan agad yung naamoy ko. Pagkalabas nung product, naamoy ko agad. Okay. Ay, sobrang bango. Amoy papaya talaga. O, dun sa Silka papaya ha, gustong gusto ko yung scent nun. Pero ito mas parang pinatamis na papaya. May pagka-sweet papaya. So, parang overripe papaya to vegetables. Uy, ang ganda niyang spread sa skin. By the way, meron palang pumunta dito nung nakaraan. Nakita niya tong mga lotion ng DW and sabi niya, yan yung gamit kong lotion eh. Sabi niya ganun. So, oh, wow, ayan. Ang bilis naman niyang spread sa skin. And masarap siya sa skin. Oh, ayan, may radiant effect agad siya. Kaya kailangan talaga laging moisturized yung skin natin kasi healthy looking talaga kapag moisturized yung skin nyo. Kaya wag nyong papabayaan yung skin nyo na dry. I like it, hindi siya mabigat sa skin, hindi mabigat yung feeling niya. Wala siyang lagkit ha, in fairness. Ang mura nito for 68 pesos. Kasi dyan talaga magkakatalo ang mga lotion sa texture na talaga no. Lalo na uso ngayon yung mga serum lotion. So far, I like it. Absorb na agad sa skin ko. Kunin na natin tong si Coconut Strawberry. So, meaning Coco Berry. And body lotion. And makikita nyo dyan, ang ganda ng packaging. Sobrang cute ng packaging nito. Of course, alam nyo naman, I like pink. So, same with the papaya. Complete details din. So, according sa mga claims niya is times 2 whitening, moisturizing, soothe dry skin, gives you white and radiant skin. Tulad din ni papaya, meron siyang it protects your skin from harmful sunlight effects. Na parang for me, hindi ako naniniwala. Walang naka-include na level of SPF, UVA, UVB level of protection. So, sana hindi na lang nila nilagay yun, no? Para hindi magkaroon ng confusion sa kanilang products. Para hindi magselos yung kabila kong kamay. Dagdagan pa natin. Ayan. Ay, ang bango din. Amoy candy. Amoy candy siya. Monami candy. Just like papaya texture, same. Mabilis i-glide. Ayan, na-absorb na agad siya ng skin. Wala siyang lagkit. So, next is si Milk Lotion Hand and Body. Ay, meron din siyang authentication seal. Ay, and parehong-pareho kay Coco Berry. Yan, same na same sila. Pag binasa nyo yung kanilang claims, parehong-pareho. Hindi naman nagkakalayo kasi yung coconut and yung milk. Feeling ko ang pagkakaiba lang nito is yung kanilang scent. Ayan, medyo nakaangat na siya. Parang nagkaroon tuloy ako ng medyo trauma dito sa... Parang may satisfaction tuloy sa akin kapag pumipitik. Ang cute naman ng ano nito. Parang, ay, ang bango. Oh, medyo pareho din pala sila ni Coco Berry ng scent. Mas matamis lang yung scent ni Coco Berry. So, parang candy milk yung scent nitong si Milk. Sa tingin ko pa lang, ayan, makikita mo na agad na maganda tong i-glide sa skin. So, ganito yung mga gusto kong lotion yung mabilis ma-absorb, hindi siya ganun ka-thick. So, hindi masyadong nagkakalayo yung scent ni Coco Berry and ni Milk. And actually, alam nyo, lahat sila, may pagkapare-pareho yung kanilang texture. So, kung paano ka nalang pipili dito is yung sa scent, according sa scent, and yung sa kulay. So, lahat sila, sa unang try ko sa ating first impression is, I super like it na. Cute na cute ako sa packaging nila. Yung ganito kaliit. Yung pagkakaiba-iba ng colors. Parang ang sarap nilang i-collect. Okay, baka iniisip nyo, ang dami-dami mo ng lotion. Kakatry, kaka-review. Oo, marami talaga. And alam nyo, hindi talaga ako nagsasawa sa lotion. Hindi ko alam kung bakit. Kasi iniinom ko rin yan. Pero wag kayong mag-alala. Pag marami na talaga, pag nakaipon-ipon tayo, wag kayong mag-alala. Mamimigay tayo dito sa channel. So, ayun lang, Beshabels. Thank you so much for watching. And I hope I can see you again on my next video. Thank you so much, Beshabels.